What's up mga idol? Sa video na to ay gagawa tayo ng cellphone na nagbi-blink. Ang display masakit po sa mata. Ang model po nito ay Tecno Camon 17. Ayan, buksan na natin mga idol at napacheck na ito. Napalitan ng bagong LCD pero nagbi-blink siya, masakit sa mata, hindi magamit ng maayos. Ayan, tingnan natin at i-check natin kung ano ang problema. At ayan, may nakasulat, basahin po natin. Paayos po ng nagbi-blink. Okay na po ang LCD. Backlight daw po ang tama. Dahil napagalaw na ito mga idol, napalitan na nga daw ng LCD sa lugar nila at hindi na yan magamit ng maayos. At tingnan natin ang problema. Ayan, i-open po natin mga idol kasi ayan, kung napapansin nyo po, mayroon pong plastic ang LCD dahil bagong palit nga ito. At kung napapansin nyo mga idol, nanginginig po ang display niya. At pansinin nyo yung Tecno, nasa baba na. Ayan, nag-open na siya mga idol at pansinin nyo, para siyang alon ang display niya. Nanginginig po siya. Kaya gustong ipaayos ng may-ari dahil masakit daw po sa mata, hindi magagamit ng maayos. At napanood po ang ating mga video na gumagawa tayo ng ganito. Pansinin nyo mga idol, tingnan nyo po ang display niya. Kumukurap-kurap kaya masakit po talaga sa mata kung ganito ang display niya. Kaya ayan mga idol, gagawin po natin ito. Saan ba ang tama at paano din po ito ginagawa. At napacheck na rin po ito mga idol, pinagbabagbak na rin ang bakal at tinignan kung saan daw ang tama pero hindi naman daw nagawa. Dito mga idol, subukan po natin ayusin, baka maghimala pa dahil sayang po, bagong palit lang po ng LCD at hindi magagamit ng may-ari. At ayan, kitang-kita pa yung plastic mga idol at yung likod nito hindi na rin po nakadikit. Kaya ayan, baklasin po natin. So yun po yung takip niya mga idol, ang dami pong dikit. Tanggalin natin lahat ng screw at mag-shoutout muna tayo rito. Ayan lahat. At sa lahat po ng ating viewers na nanonood ngayon, shoutout po sa inyong lahat. At sa gusto pong magpa-shoutout, comment po kayo sa video. At ayan, angat natin yung back case. At dito mga idol, pansinin nyo po, pag angat pa lang natin ang back case, wala na po yung mga shed or bakal. Sinik na po ito mga idol at sinubukan siguro gawin. Hindi po mahanap ang sira. Kaya ayan, yan po yung gagawin natin, baka matsambahan pa natin. Disclaimer lang po, hindi po lahat ng nagagalaw na ay nagagawa. Dito mga idol, susubukan lang po natin sa makakaya natin kung magawa pa ba natin. At kinapa ko agad banda sa backlight portion at nag-iinit talaga siya mga idol. Kaya yun po yung cause kung bakit po siya nagbi-blink. Meron pong short na pyesa. Madalas nito kung nababagsak ng malakas mga idol at pinalitan ng LCD, madalas siya nagbi-blink siya. Ayan, pansinin niyo mga idol. I-off ko muna mga idol para madali natin masolusyonan at tanggalin natin yung battery, antenna, mga flex. At hindi ko na po ito tinisting pala ng LCD dahil bago na po ang LCD nito. Pati po yung ilalim mga idol, ayan, pati yung mga shed, pinagbabakbak na. At tanggalin natin yung camera dahil initan po natin ang motherboard para hindi po masunog. So, ganun po yan mga idol. Kapag gumawa tayo ng mga backlight, kailangan natin tanggalin ang mga camera niya. Baka malusaw at biglang lumalabo. Dito mga idol, pansinin nyo po. Nandito po banda ang pinaka-backlight portion. At nakita ko mga idol na nabasa pala ito. At ito po yung light coil. Madalas mga idol kapag nagbi-blink po ang display, pinapalitan po itong backlight coil. At ayan, siguro hindi napansin ito noong unang gumawa. Kitang-kita kasi ang problema, nabasa po siya, kinalawang po ang backlight portion. So dito mga idol, ang una kong pinapalitan ay pinaka backlight coil. So marami na po tayong mga video na kapag nanginginig ang display ay nasa light coil lang. At subukan po natin ngayon mga idol. At ang light coil na kinuha ko dito ay galing mismo sa Tecno na motherboard na patay din siya. At ito po yung ipapalit natin, ang light coil. So hindi ko na po pinakita kung paano tinanggal para mabilis po ang ating gawaan. At ayan, gumamit po tayo ng hot air temperature 350 heat. At ang ginamit kong air naman ay 1 lang. At ayun mga idol, antayin po natin na lumambot siya. Saka po natin iangat. Huwag natin puwersahin, baka ma-damage lalo ang pinaka-pads niya sa ilalim. At kailangan gumamit kayo ng plugs kapag naggawa kayo ng ganito para hindi rin madamay ang mga katabi niyang mga kapasitor. At ayun, natanggal na po natin mga idol. At ito po yung ipapalit natin. Parehas din po ang sukat. At mag-apply tayo ng plugs mga idol. At diretso na tayo dahil original naman po ang ilagay natin. Madali yan kumapit. At ayan, alugin lang natin ng konti. At naglagay tayo ng lacquer thinner, panglinis po siya. At ayan mga idol, after po natin napalitan, i-testing agad natin kung gumana ba ito. So minsan kasi mga idol, may mga coil din na kapag maliit ang ilalagay mo, hindi yan compatible. Dapat parehas sila ng polarity, malaki mga idol. At ayan, so testing na po natin at tingnan natin kung nag-normal na ba siya. Hindi na ba nagkurap-kurap. At ingat din mga idol, paggawa ng mga backlight kasi minsan may mga CPU sa ilalim. Kunting pagkakamali mo lang yan, matuluyan na po yan. At ayan, i-charge natin at tingnan natin
kung lalabas ba ang pinaka-backlight. At buti na lang mga idol, hindi po nawala ang backlight. Dahil galaw na ito mga idol, napaka-sensitive na po talaga galawin ang motherboard kapag ginagalaw na. At ayan, after natin na palitan ng light coil, tingnan po natin mamaya kung hindi na ba siya nagbi-blink, hindi na ba parang may lumalabas na alon sa screen. Ilagay muna natin ang camera na tinanggal natin para tuloy-tuloy po ang ating gawaan. At maraming salamat po sa nagtiwala nito, pinalalamove lang po ito. At sa mga gustong magpaayos mga idol, mag-PM lang kayo sa ating FB page, Julfon TV Official New Page. Maraming salamat po sa walang sawang pagtitiwala. Sa mga malalayo naman, pwede po kayong magpapa-LBC, magpapa-GNT, or any courier via deliver. At ayan mga idol, salpak natin una ang LCD, charging flex, at huli na ang battery at ilagay natin yung antenna. Huwag niyong kalimutan dahil signal po yan. At ayan, bati yung back case. At ayan, unahin natin ang fingerprint at tingnan natin mga idol. Grabe. So napaka-sensitive na rin ang board kapag marami ng galaw. Kaya mas maganda mga idol kung walang galaw, mas malaki ang chance po na maayos. At ayan, i-fit muna natin mga idol. Kapag ilang beses na rin talaga mabubuksan, minsan bukol-bukol na ang ilalim dahil marami na pong double-sided tape or mga pandikit na nasa takip. Kaya ayan mga idol, charge muna natin. At tingnan natin kung nawalan ba ng ilaw or display. So, ingat-ingat mga idol kasi minsan kapag marami ng galaw ang motherboard, minsan kunting pagkakamali mo yan, pwedeng matuluyan sa'yo at masisipa sa inyo. At ayan, balik natin lahat ng screw. Imbes kumita ka, pwede kang mag-abuno. Kaya sa pagre-repair talaga mga idol, lakasan lang po ng loob, huwag matakot makasira dahil normal lang po ang makasira. Huwag lang araw-araw. Imbes kumita ka, mapunta lang sa abuno. Kaya ayan, mag-apply tayo ng double-sided tape sa likod. Hindi na po ako gumamit ng T7000 dahil napakarami na pong dikit at ang hirap na po niyang tanggalin dahil nakailang baklas na po siguro ito. At ayan, paikot po ang double-sided tape na nilagay ko. At next step, ayan, i-paint na po natin. So, painted din po ito kapag ganito mga idol sa mga Tecno ang double-sided tape. At i-on na natin mga idol at tingnan natin kung nanginginig pa ba or parang may alon sa screen kapag ginagamit. Masakit po talaga sa mata kapag nanginginig po ang display. At pansinin niyo mga idol, yung Tecno niya ay nasa baba. At kanina mga idol, dito pa lang sa Tecno kanina ay nanginginig na at dito na tayo sa home screen at tingnan natin mga idol kung natataasan na po ang pinaka brightness. So medyo mahina lang siya dahil replacement na po ang LCD, hindi na po ganoon ka linaw ang screen. At tingnan natin mga idol, pansinin niyo po, hindi na po siya nanginginig at natataasan at nabababaan na rin ang pinaka backlight niya. Ayan mga idol, nawala na po ang nanginginig kanina. So madalas talaga nasa light coil lang po ang problema. So, pwede niyo po sundan kung may naka-encounter kayo ng ganito. Pwede niyo po ito i-apply sa lahat po ng Android phone. Ito po yung pinalitan natin ang light coil. At marami pong salamat sa inyong walang sawang panonood. Advance Happy New Year po sa inyong lahat. Ayan, normal na po na wala na ang nginig.